Our topic for today mga kapatid is in Ecclesiastes chapter 5. At marami namang nasabi ang ating mga kapatid. So verse 1 mga kapatid ng chapter 5. Ang sabi nito mga kapatid sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Ingatan mo ang iyong mga paa o ang iyong paa pagka ikaw ay napasa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig. So pag pumunta tayo sa church mga kapatid, ang intention talaga makinig. Hindi para mangolekta si Sister Arlene ng mga pautang, hindi para magkita tayo sa church, kasi pupunta naman tayo ng church, doon na lang tayo magkita. Doon ko na lang sa'yo ibibigay yung aking ibibigay sa'yo, yung regalo. Doon ko na lang iaabot sa'yo, ha? Di ba? At mga kapatid, sa main church, talagang very well trained sila doon, especially kay Pastora. Medyo, ano yan, kahit yung mga paluwagan na yan, hindi yan pinapayagan sa church. Yung paluwagan, pasikipan, yeah, hindi yan pinapayagan mga kapatid. But, in our topic, it's important, according to King Solomon, bagamat ito ay hiwalay sa pag-aaral patungkol sa eternal life, mahalaga pa rin mga kapatid na lumakad tayo ng maingat, marunong sa paglalakad. Ibig sabihin sa buhay dapat marunong ka. Hindi yung laging wala sa sarili. Hindi yung nagluluto, nakabukas ang kalan, nakabukas ang TV, nakabukas ang phone, pati plancha nakabukas, nakikipag-usap habang nagpiprito. Alam mo, sabi ko nga mga kapatid, one of the greatest destroyer of time ng focus natin, yung ating multitasking. Mahirap yung multitasking. Saka mo multitasking natin, lalo tayong wala nagagawa. Pansin mo, Sister Arlene? Hindi naman, kundi ko man sinasabing lahat ng maganda, lahat ng una ay maganda, may mga ganda rin ngayon. Kasi nung unang panahon, Sister Marivic, talagang yung ating mga bigas, tinatahip, tinatanggal ang mga buto. Bago ka magluto ng kape, babayuhin mo pa yung buto ng kape. Maghahanap ka pa ng kahoy, hihipan mo pa yan, paano mo pa hihipan bago kumulo ang kaldero. Talagang marami talaga. Ngayon talaga Ngayon, Sister Arlene, bumili ako ng Ninja. Alam mo yung Ninja na fryer? Napapadali ang buhay. Kaya may mga ganda rin. Pero nung unang panahon kasi, ang ganda kapatid. Kahit tayo noon, Sister Marivic, wala tayong mga washing machine. Mapapansin mo, ang dami nating oras. Mag-usap-usap. Diba? Walang mga tele-telepono. Walang mga text message. Pero ang dami nating panahon mag-usap-usap, sama-samang kumakain. Amen ba, Sister Joyce? Sister Cynthia? Sabay-sabay kumain. Pag wala pa yung isa sa amin noon, wala pa, sample, wala pa. Talagang hindi kami sumusubo. Wala pa si kuya, wala pa si ganto. Wala pa, ano ba? Kasi noon, kakonti ang ulam, Sister Lorraine. Pagka nauna na, ay bahala kang mahuhuli. Baka matira lang sa'yo, buntot o panga ng isda. Ha? Kaya noong unang panahon mga kapatid, talagang maganda noon eh. Di ba? Pagdating ng alas 7, alas 8, tulugan na ang tao. Ngayon, very modern, pero ang dami nating wala tayong panahon. Kaya, yung ating paglakad, hindi lang ito paglalakad ng paggamit ng paa. Yung ating paglakad sa buhay, mga kapatid, kailangan marunong. At sa ating paglakad sa buhay, maganda, lagi rin nating pinararangalan ng Diyos. At sa ating pagpunta ng church, talagang maganda talaga na yung talagang layunin mo lang. After na lang yung paniningil, kung ikaw man ay nagpapautang, ay sa kapatid, after na lang, wag muna tayo mag-usap dyan. Amen ba?
Ano pang ating matututunan dito mga kapatid? Yung pagdadasal, yung pananalangin, huwag kayong pabigla-bigla, huwag nagmamadali. Ang sabi rito mga kapatid, do not be rash with your mouth. For God is in heaven and you are on earth. Therefore, let your words be few. Hindi yung kaya pinagbabawal mga kapatid yan. Mamaya natin pag-aaralan yan. Mahirap din sa tao yung maraming sinasabi. Kaya nga may kasabihan, Sister Elaine, do not promise when you are happy. Kasi madaling magsalita pag masaya ka. Sige, gagawin ito. Tapos nasabi mo na, hindi mo na mabawi. Di ba? Nasabi mo na eh. Maraming kapahamakan niyang pagsasalita dahil masaya. Di ba natatandaan mo yung si Haring Herodes ba yun? O si Pilato ba yun? Na pinakuha niya yung ulo ni Juan Bautista. Ayaw niya sanang ipapugot eh. Kasi sikat na tao si Juan Bautista, pero nakapangako siya. Nabitawan niya yung mga salita dahil masaya siya. Kaya do not promise when you are happy. Nung isang araw, meron akong inaayos na kaso. Sabi niya, attorney, pwede bang stop muna yung application natin? Bakit? Away kami. Sabi ko, away lang yan. Magkakabati rin kayo bukas. Hindi, attorney, talagang final na to. Final? Tagal nyo nagsama, 12 taon, isang gabi lang kayo nag-awal, final na. Do not reply when you are angry. Do not decide when you are sad. Pag galit, tumahimik. Hindi yung agad, agad, concluded, completed, tas mamaya magsisisi ka. Diba? Kaya, maganda sa tao mga kapatid, hinay-hinay ng pagsasalita. Kasi maraming kapahamakan yan. Kaya sabi ni Haring Solomon, do not be rash with your mouth. Nung unang panahon mga kapatid sa book ni 1 Kings 18, maraming mga dasal at panalangin ang ginawa nitong mga bulaang propeta sa Mount Carmel. Diba? Sabi ni Prophet Elijah, sige pa, magdasal pa kayo. Tawagin nyo pa, baka natutulog. Yung Diyos nyo, baka nag-travel, hindi ka naririnig. Sige pa. Buong maghapon. Nanalangin ng nagdasal yung mga propeta ni Baal. Pero si Elijah, Sister Marivic, short prayer lang. Sweet, pero talagang taimtim na pananalangin. Sino dininig ng Diyos? Si Propeta Elijah lang. Kaya, ayaw ng Panginoon mga kapatid, tayo mga Kristiyano, tayo mga born again, ayaw ng Panginoon, at mababasa mo yung Sister Arlie sa Matthew 6:7, Matthew chapter 6 verse 7, sabi ni Jesus, when you pray, do not talk on and on as people who do not, ulitin ko, when you pray, don't talk on and on as people do who don't know God. I'm reading about this contemporary English version. And Jesus said, they think God likes to hear long prayers. Amen ba? Kaya pag ikaw ay inatasan, manalangin ng pagkain, wag mo nang pagkahaba-haba. Wag mo nang ipanalangin ng Israel. Wag mo nang ipanalangin ng Maranatha. Wag mo nang ipanalangin si Bishop. Ang ipinapanalangin kapatid, pagkain lang. Ha? Pagkain lang. Wag mo nang ipanalangin ang, di ba? Panalangin, Panginoon, salamat po sa mga pagkain ito na binigay mo sa amin. Basbasan mo po ang mga pagkain ito. Alisin mo po ang mga masasamang elemento, toxic, Panginoon. Basbasan mo po, Panginoon, ang mga pagkain ito magsilbing kalakasan, kabusugan ng aming mga pisikal na pangangatawan, Panginoon. At Lord, pagpalain mo po ang mga tao naghanda, nagbigay, nagpala ng mga pagkain ito sa pangalan ni Jesus. Tapos, tandaan mo ito, Sister Tess. Pag ang isang panalangin, Sister Arlene, pumalo ka na ng 3 minutos, matagal na yon. Kaya dapat may timer ka. There was a Bible scholar that said this. During his first 3 minutes,
everyone prays with him. Yung unang 3 minutes, 3 minutos, Sister Arlene, lahat ng mga nananalangin were praying with him. Kapag nagpatuloy pa yan, Sister Cynthia, ng 1 second after 3 minutes, everyone prays for him. Kapag sumobra ka pa ng konti, ng higit doon sa 3 minuto, sabi rito, the others start to pray against him. Huwag mahaba. Even in preaching, sometimes, lagi kong tinatanong si Sister May after ng preaching ko, baby, kumusta yung preaching ko? Okay ba? Mahaba pero okay lang. Mahaba pero carry. Sabihin, mahaba dahil ganito. One of the difficulties of a pastor's, mga kapatid, is how to land the plane. Mahirap yun, Sister Arlene, yung hype, yung, di ba pag nipipreach ka, parang, alam mo yung pag hinahawakan ko yung CPD, yung ating Continuous Pastoral Development, mahirap yung mag-land ng plane. Ganon din ang prayer. You should know the topic, what you're praying for. Ibang panalangin, Sister Cynthia, sa church. Ibang personal prayer. Ibang group prayer. Ibang prayer for the sick. Ibang prayer for the food. Ibang prayer for the dead. Amen, mga kapatid? So, para hindi ka nalilito, 3 minutes max. Huwag mahaba. Amen ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, ng mga bata pa kami, pag Pasko, lalo pag Pasko, naku, tagal niyan, Sister Maribik. 4:00 na ng madaling araw, tulugan na yung mga tao, Nagbabasa pa kami niyan. Buong Bible. Genesis to Revelation. Si Pastora pa mananalangin niyo, si Pastora pa man din, siya lagi ang una O mga anak, panalangin na tayo. Nako, alam mo yung medianoche, talagang gustong-gusto ko nang lapain yung lechon na may mansana sa bibig, mga kapatid. Ang sarap ng dila ng baboy. Matagal. Pero natutunan si Pastora dyan. Nakakatuwa lang kasi noong unang panahon, siyempre, Sister Arlene, bago tayo Wala naman tayong alam. Hindi naman tayo nag-aaral sa mga Bible school. Pero as we go deeper, as we learn about the words of God, ano sabi ng Apostol Pablo? When I was a child, I think like a child. I spoke like a child. I thought like a child. Nung bata tayo, siyempre, ang isip mo, ang salita mo, ang arte mo, bata. Pero ngayon namang matanda ka na, ganoon din sa ating pananalig sa Panginoon, sa ating paglakad sa spiritual life. Hindi yung, ang dami na natin narinig, tapos, hindi pa rin tayo na i-improve. Okay? So, ang sinasabi mga kapatid ng Panginoon dito is that 3 minutes. Lalo na pagkayang group prayer. Kasi ayaw ng Panginoon ng paulit-ulit Alam mo, pinakamagandang panalangin, Sister Chi? Pasasalamat. Panginoon, salamat po sa katugunan. Sa Panginoon, salamat po sa kagalingan ng magulang po ni Sister Arlene Eliza. Nasabi mo na yung kahapon, di ba, Sister Arlene? Saan po nakapanalangin na Sister Arlene Eliza? Nasabi mo na yung about work ni Sister ganito, o yung kapatid ni ganon, o yung ating kapatiran na yun. Huwag mo nang ulitin uli yung prayer. Because nakakairita na yun sa Diyos. Just thank God. Lord, thank you for the blessings. Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po sa pagpasa ng aking anak sa board exam. Panginoon, salamat po sa kagalingan ng aking asawa. Panginoon, salamat po sa trabaho na ibinigay mo sa aking anak. Amen? Ganun lang. Sweet. Even Jesus said that. Yun ang sinasabi ko,
Sister Vilma, sa ibang relihiyon na may mga bilog-bilog, yung rosaryo, Sister Arlene, di ba mga rosaryo, paulit-ulit, di ba? Unang bilog, pangalawang bilog, hanggang sa maubos nila yung bilog. Pero tingnan mo ang prayer nila, Sister Marivic, pare-pareho lang. Exactly what Jesus said we don't have to do. Ang sabi ng Panginoon, huwag paulit-ulit. Bakit kailangan paulit-ulit? No, you don't have to. Ganon din sa mag-asawa. Nasabi mo ng ayaw mo, ito ang ayaw ko ha. Huwag ka magluluto ng sunog na itlog. Tama na yon. Huwag mo nang ulitin yung hindi ka na talaga matututo. Ganyan na talaga yan habang buhay na. Enough. Nasabi mo ng minsan, sapat na yon. Ganon din sa Diyos. Hindi porke mahaba ang prayer, mas malapit sa Diyos. Napapagod ka lang. Huwag mo nang pagurin ang sarili natin, kapatid. Gutom na yung mga tao. Uhaw na, hindi makakain. Amen ba? 1 hour ang prayer. Amen mga kapatid. And Jesus said that. So, may napanalangin, may nakakita sa akin si Sister Arlene sa mall. Sabi niya, Pastor! Basta. Pastor, pwede mag-prayer mo ako? Halika. Nasa Jollibee kami, halika. Ano ba pray natin? Pastor, ito po, ganito po. Sige, Panginoon, salamat po, Panginoon, pagpalaan mo po, ibigay mo po sa kanyang hinihiling. Ano man po, Panginoon, ang kanyang hinihiling sa kanyang exam, pagpalain mo po siya, ipasa mo po siya, Panginoon. Bless him in Jesus' name. Amen. Bye. 1 minute tapos. Hindi yung kailangan mo pang hallelujah, kakanta ka pa lang hallelujah. Nakakahiya na, kapatid. Di ba? Because the more words we say, it produce empty prayers. For example, ang may nagpapanalangin sa iyo, sabi ni Sister Vilma ng Jordan, Pastor kapatid, pakipanalangin naman ng aking anak na may sakit. Anong pangalan? Ito, pangalan niya. Anong sakit? Ito ang sakit niya. Sige, panalangin natin. Panginoon, nandahil sa iyong mga latay, nandahil sa iyong mga naranasan, Panginoon, nandahil sa iyong mga kahirapan, nandahil sa latay na naranasan ni Jesus, I believe na itong kapatid na ito ay pinagaling na. You are the Jehovah Rapha, the God that heals. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon, na nagpapagaling. Kinakalaga namin, Panginoon, ang lahat ng kagalingan, aming tinatalian ng sakit at karamdaman sa buhay ni ganon. Tapos. Amen daw mga kapatid. Yan ang sabi ni Sister Marivic kanina, kapag ikaw ay nangako, at isang karangalan, isang karunungan na parangalan natin ng Diyos kapag ating iniingatan ang ating mga pangako. Patandaan mo ito, Sister Arlene, tama ang sabi mo kanina. God does not take broken vows lightly. Ayaw ng Panginoon, hindi basta sa Diyos ang pangako. Nangako ka eh. Hindi naman sinabi ng Diyos na mangako ka, pero you made it, you said it, you promised it. At hindi pwedeng sorry lang sa Diyos. Bagamat yung sinasabi ni Sister Marivic kanina, na si Jephthah, after niyang manalo sa mga Ammonita, nangako siya na ang unang bagay na lalabas sa bahay niya, i-offer niya sa Diyos. Imagine mo, Sister Marivic, lumabas si Brother Matthew. Tapos sabi mo, Lord, sorry joke only. Yun, pwede yun. Talaga mag-joke only ako noon. Amen ba? Kasi, buhay na to eh. Pero yun nangako ko sa Diyos, Pastor, talaga naman pagka nagkabisa ako, lagi akong nasa church.
Sinabi mo kay Pastor Don, sinabi mo kay Pastor Johnny, sinabi mo kay Sister Marivic, sinabi mo kay Sister Arlene. Tapos hindi mo ginawa, magdadamdam ang Diyos nun. Hindi dahil sa sa akin, okay lang naman eh. Kasi ang tao naman, dating at alis, ganyan lang naman talaga ang church. But God does not take broken vows lightly. Nangako ka eh. Ay, Pastor, pagka nagkabisa talaga ako, magpapalitsyon ako. Kahit litsyon kawali, hindi naman natin sinasabing litsyon na malaki. Kahit litsyon diletse lang. Kahit nga kawali na lang. Basta wag lang kawali ang dalhin mo. Basta may litsyon. Pero nangako ka ng litsyon. Oh. Kaya si Sister Christy, magandang pangako ni Sister Christy eh. Pastor, pagka nakabisa ako, 4 na linggong may pakain sa church. Oh, edi gawin mo yun. Ano naman yun? Bagamat parang biro yun, pero binitawan ng salita, binitawan ng bibig mo yun eh. Wag na wag mong sisirain yung pangako mo na sa Diyos na yun. Hindi ka sa tao nangako eh. Hindi ka sa tao nangako. Sa Diyos ka nangako. At pag binitawan mo yun, gawin mo yung kapatid. Bakit? Pag hindi natin ginawa yun, yun ang sabi ng Biblia. Ayoko rin namang manakot. Hindi naman tama. Pero itong sinasabi ni Haring Solomon eh, na yung mga broken vows natin, yung mga pangakong hindi natin nagawa, yung mga pangakong napako, baka magkaroon ng judgment, baka magkaroon ng karampatang parusa. Kaya, wag na lang. Amen ba? Basta pastor, kapag, meron ako nakausap niyan eh. Sabi sa akin, Sister Marivic, Pastor, basta ganito. May pangako ako sa Diyos. Basta pag nangyari yung iniisip ko na yon, may pangako ako sa Diyos. O, edi, wala akong alam. Hindi ko alam. Si Mami Josie nangako yan eh. Mami Josie, na pagka nagkaroon siya ng pagka nagkabisa siya, magpapakalbo siya. Alam niyo ba yung mga kapatid? Sister Josie, Mami Josie, asawa ni Brother Les, nagpakalbo siya. Sabi ko, Mami Josie, hindi ko sinabing magpakalbo ka. Hindi, ako talaga nangako sa Diyos noon. Nagpakalbo siya. Yun ang pangako niya eh. Hindi ko alam kung bakit, but that's the abundance of her heart. Binitawan niya yon. Hindi ko alam kung ano yung pangako na yun, kasi kala ko basta pastor, may pangako ako sa Panginoon. Nagkabisa siya. Nung nagkabisa siya, inahit niya ang buhok niya. At isa sa pinakamalaking kasalanan na minsan hindi natin napapansin, nakala natin normal lang, yung kasalanan ng pagbibigay ng maling pangako o pangakong hindi naman talaga intensyon na gawin. Nangako sa Diyos, tapos hindi naman nagawa. And we're not talking about lechon, kasi ang lechon parang joke lang natin yan eh. Pero alam mo kapatid, may pangako ka sa Diyos eh. At hindi ko alam, maaring may mga kapatid tayo na hindi natin alam ang mga pangako na ginawa mo sa Panginoon. You and only God know. But pag binitawan mo yung kapatid, wag na wag kang papalya dyan. Maganda pang hindi ka nalang nangako sa Panginoon. Kasi pangahawakan ng Diyos yan eh. Ano pang pwede nating matutunan mga kapatid? Yung mga in verse 8 to 9, kung iyong nakikita ang kapighatian ng dukha at ang karahasang pag-aalis ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, huwag mong kamanghaan ang bagay, sapagkat ang lalong mataas kaysa mataas ay nagmamasid at may lalong mataas kaysa kanila. So, ibig sabihin mga kapatid, normal na ang pagpaparusa sa mga mahihirap. Kaya wag kang magtaka. Minsan tayo nagtataka, minsan pag tinignan mo, nung unang mga bata tayo, Sister Arlene, napansin mo, Sister Marivic, nung mga bata tayo, hindi natin alam na mahirap tayo. Pansin mo? Kasi, wala namang, di ba? Pero yung mga tao no na, sample, yung mga siguro, yung mga galing sa Amerika, yung mga galing UK, pag nakita nila, ang dudumi ng mga damit natin. Ang mukha tayo mga yagit, mga uhugin, mga
mga malnourished, pero tayo naman wala naman eh. Okay lang eh, di ba? Wala naman tayo. Noon, pag nakakain ka ng mansanas, pag nakakain ka ng corned beef, nakainom ka ng coke, parang ang saya-saya mo na. Parang piyesta na. Diba? Pag nakakain ka ng kanin, parang masaya-masaya ka na. Pag nakabili ka ng bagong damit, kahit na wala pa naman nung ukay-ukay, pag nakapunta ka sa palengke, tapos nakabili ka ng damit, parang ganda-ganda mo na. Ganun ang kasimple ang buhay. Diba? Kaya, marami talagang oppression, marami mga taong binabaluktot ang hustisya ng ating lipunan. Kaya sabi ni Haring Solomon, it should surprise no one. Kasi nung unang panahon, uso na rin ang bribery, uso na yung bilihan, uso na yung bayaran. Kaya, huwag kang magtataka. Sinabi rin ni Jesus yan. Brother Jeff, na habang buhay, kasama nyo ang mahihirap. Kasi ang sabi rito, Sister Vilma, for high official watches over high official. Kasi may mga may mga nanonood eh. Kaya nga sabi nga, kahapon pinanonood ko na naman yung kay Senator Miriam Defensor. Sabi niya, paulit-ulit ko yung lagi. Sabi niya, ang aayayabang nyo. Tinanong siya ng president nung committee. Sabi niya, Madam Senator, what is your vote about Senior Justice Corona about conviction? Sabi niya, dapat hindi ito ma-convict. Kasi pag kinonvict natin to, ibig sabihin lahat tayo banal. Lahat tayo tama. Pero sino dito ang tama? Sino dito ang itong taong to? Lahat ng kondo niya nakapangalan sa kanya. Sino dito sa atin sa Senate? Sino dito sa atin sa House of Congress? Ang maraming kondo na hindi talaga nakapangalan sa atin. Ipinapangalan natin sa mga malalayo nating kamag-anak, mga kamag-anak na hindi na talaga nating kamag-anak, pero alam natin, meron tayong internal arrangement, meron tayong sulat na itong property na ito, itong pera na to, atin to. Ibig sabihin, itong kinakastigo nating Chief Justice natin, masama to at tayo mabuting tao. Huwag nga tayo magpaka-ipokrita. Grabe ang ni Senator Miriam Defensor. Kaya, hindi mawawala, Sister Arlene, sabi ni Haring Solomon, hindi mawawala kahit saang bansa ang bribery, yung palakasan system, yung nepotism, yung bureaucracy. Bahagi na yan ng lipunan. Kahit sa UK. Magpunta ka sa UK. Kahit sa UK, meron din yan. Hindi lang halata. Pero meron din. Kaya mapapansin mo, bakit itong ganito? Bakit yung itong ganito? Bakit itong ganito? Nung naging ganito si Prime Minister, itong ganitong mga nationality, mas maraming nabigyan ng visa. May mga ganyan eh. Sa Pilipinas, lalong-lalo na mga kapatid. Ang hirap. Maraming mga pagpapahirap sa mga kapwa Pilipino natin. Tayo lang ang bansa, mga kapatid. At ito, bilang isang qualified attorney sa UK, for the record, I can say na masyado tayong aping-api. May mga tao, may mga visa na sa Pilipinas. Pero pagdating sa immigration, tatanungin pa. Ang dami na, may na-offload pa. May mga tao may visa na, nagkandasan-lasan ng mga lolo't lola nila, pati mga kalabaw at lupa na isang lana, para lang makapasok sa ibang bansa. Pero pagdating sa immigration natin, parang sila pa ang hirap kausap ng ating mga taga Bureau of Immigration. Ang dami. Ang daming pahirap. Hindi mo malaman kung... Pero sinasabi natin, Sister Arlene, na ang mga ang mga OFWs, ang tinatawag nating modern heroes. Di ba? Kasi bilyon-bilyon ang pinapasok sa kaban ng yaman, sa treasuries ng Philippines.
ang mga OFWs. Pero yung mga nurses na palabas, papunta ng iba't ibang bansa, UK, US, Canada, first world country, pagdating sa immigration, babanggain yan. Ma-offload. Bakit? Anong karapatan nating i-offload? Binigyan na nga ng visa ng ibang bansa eh. Kaya ang ginagawa ng ibang mga matatalinong mga nag-a-apply ngayon, mga kapatid, nagpupunta sila sa iba't ibang bansa, Dubai, Singapore. Doon na lang sila umaalis kasi doon walang harang. Pero sa Pilipinas, ang daming harang. Magagawa ka ng kumpanya sa atin ha. Kumpanya pa lang, company formation. Ang hirap gumawa ng kumpanya. Magpaparegister ka, ang daming mga kuskus balungos. Amen? Yung mga, sabi ko nga, yung mga magugulay sa Tarlac, magugulay sa diyan sa Baguio, Ifugao Race, yung mga taga Ifugao, Benguet, may mga dalang kalakal papunta ng Maynila. Naku mga kapatid, bago makalusot yan, Sister Arlene, papunta ng Valenzuela, talagang yung dalang truck, mga kapatid, halos nangangalahati na, ang dami nang nangutong along the way. Pero yung mga karnaper, sabi ko nga, magnanakaw ng motor, magnanakaw ng mga kotse, ang dami nawawalang kotse sa Pilipinas. Hindi nahaharang. Bakit? Sila rin nag-uusap. Sister Maribik, minsan nandiyan Sister May eh. Yung governor na sino nga governor ng Bicol? Camarines Norte? Villaparte. Ayan si Villaparte. Nangangampanya si Villaparte, Sister Arlene, kakamayan yung mga tao, no? Sister Christy, kumakamay yung mga tao. Nung kumakamay-kamay Sister Arlene, Sister Maribik, nawala yung relo ni Governor ni Gob Villaparte. Rolex. Alam mo, sabi ni Villaparte, tawagin mo yung hepe ng pulis. Pinatawag yung hepe ng pulis, no? Sabi niya, hepe, nawala ang Rolex ko ha. Ibalik mo to. Alam mo, 3 oras na ibalik ng pulis. Bakit? Alam ng pulis kung sino ang magnanakaw eh. Diba? Kung ibang tao yung Sister Arlene, do you think may babalik yun? Hindi. Bakit? Kasi wala naman eh. Yun ang sinasabi ni Haring Solomon. Sa verse 8 to 9. Na huwag mong kamanghaan ang mga bagay, ang kapighatian ng dukha, ang karahasan ng kahatulan at kaganapan sa isang lalawigan, sapagkat ang lalong mataas kaysa mataas ay nagmamasid. Yung mga hepe, may nagmamasid pa sa kanya. May mga nakawatch pa. Hepe, kung si mayor, ang kanyang watcher, si gobernador. Si gobernador naman, ang watcher niyan, congressman o senator. Sa senator naman, baka secretary of its cabinet. Cabinet secretary naman, baka si presidente. May mas mataas palagi. Kaya, hindi ka mangha-mangha na talagang mahirapan ng mga tao kasi ipit sila eh. Bakit may mga, tingnan mo Sister Maribik, tingnan mo yung mga tao, bakit may mga tao nagde-detonate? Bakit tingnan natin, atong mga taong to, tatangan nila, bakit nila hinahayaang patay, pasabugin nila, yung mga bomber, di ba? May suot sila mga bomb, ba't nila hinahayaang sumabog ang katawan nila? Bakit? Kasi may nakatutok sa kanila eh. Pag hindi mo ginawa yan, papatayin ko tong nanay mo, papatayin ko tong tatay mo, papatayin ko yung asawa mo, papatayin ko yung anak mo. Kaya yung iba, talagang patay buhay. Talagang bigay buhay ang nila. Kasi may nagmamasid eh, pag hindi mo to ginawa, papatayin kita, papatayin ko 'yon. Ganon din naman pag hindi mo na paputok itong bomba na to, yung tumututok doon sa magulang nung nagde-detonate, baka naman may isang mas mataas din nakatutok ang baril. Marami ang kapatid. Lego yan eh, domino effect eh. Kaya pag nakita mo ang oppression ng mga mahihirap, huwag ka magtaka. Oppression of justice, perversion of justice, normal. Magtataka ka kung sino pa yung mga nakapatay, kung sino pa yung namatayan, sila pa yung lugi, sila pa yung talo.
Di ba? Kaya dapat hindi tayo gulumihanan dyan, mga kapatid. Bahagi yan ng buhay. Hindi ko sinasabing tama, pero yun ang sinasabi. Toll gate. Tingnan mo na lang si Alin ng toll gate. Ang haba. Pagawa na lang tayo ng paggawa ng mga tulay. Ngayon, meron ng mga kalax. Meron ng mga, kung ano ng mga acts, mga hindi mo na maintindihan. Kaya ngayon, may mga subdivision ngayon, naninigil na rin. Kasi ngayon, wala na yung mga mahihirap. Hindi makapunta ng SLEX, hindi makapunta ng Skyway kasi mahal. Biro mo, Sister Maribik, sabi ng driver namin, pag nagpunta ka ngayon ng Baguio, maghanda ka ng mga 3,000 to 4,000 pesos toll gate pa lang. Hindi gasolina, Sister Arlene, ha? Toll gate. 3,000 to 4,000 pesos. Toll gate pa lang. Ilang daang libong pumapasok sa toll gate na yan every single day. Sa NLEX, bago ka makarating ng Baguio. Pahirap, mga kapatid. Sa UK ba, may ganyan ba tayo? Wala. Sa bagay, galing ako nung Manchester ng isang araw, may nadaanan akong toll gate, pero automatic, pwede mo gamitin ang card, walang mga natutulog na mga, oy, saan kayo galing? Santo Tomas ho? Walang ganon. Diba? Automatic eh. Dito meron tayong MOT. Sa Pilipinas, napakabagal. Registration ng business, pagbili ng boto. Mga kapatid, ang hirap. Masyadong pahirap, mga kapatid. Kaya, oppression. Yung talagang hirap. Pero kung tutusin mo, Sister Arlene, dapat wala na tayong infrastructure eh. Kung i-automatic lang ng Pilipinas, gagayahan lang. Kasi marami naman mga politiko sa atin nag-aaral ng ibang bansa, Harvard. Ang iba sa atin nag-aaral pa ng mga Cambridge, Oxford. Matatalino, brain niya mga politician sa atin eh. Pero bakit hindi nila magawa yung pagpapadali? Kasi pag pinadali nila, in-automatic nila, wala na silang kita. Kaya ang haba ng traffic. Siyempre, pag haba ng traffic, problema. Gusto lagi nila, may problema palagi para may budget. Kasi pag walang problema, walang budget. Di ba? Pero kung tutuusin mo, Sister Maribik, subukan mong i-automatic yung toll gate o kaya 1 year. Sa UK kasi 1 year ang payment ng road tax eh. Whether gamitin mo ang kotse mo at hindi, malibang nakaparking yan dyan, hindi mo ginagamit sa buong taon, magbabayad ka ng road tax. Oh. Ay di walang traffic kasi gagamitin mo naman ang infrastructure eh. Walang traffic. Kaya ang tao hirap na hirap. Imagine mo, Sister Allen, yung mga driver, mga jeepney driver. Ilang beses ang papasada ng papasada. For example, nagbumabiyahe ka ng Baclaran to Laguna o Calamba, for example. Ilang beses kang dadaan ng toll gate, Sister Arlene? Do you think yung mga jeep na dumaan ng papaganon, bumalik, pabalik uli, nakakailang balik ka na sa isang araw, Sister Arlene? Kung ilang beses ka bumalik sa toll gate na yon, ganun kadami kang beses magbabayad. Pahirap. Kaya yung mga driver sa atin, awang-awa ako, mga kapatid. Minsan pag ini-interview yan, Sister Tess, magkano kita ho nyo? Eh, dinadamihan ko na lang ho ng biyahe, talagang tiis-tiis ho. Minsan no, 350 a day. Minsan no, nakaka 200 ho ako, pangbili lang ho ito ng 1 kilong bigas sa mga anak ko. 200 to 250, 350, 400. Pataya na yon. Bakit? Parusa sa Pilipinas. Diba? Pero kung magiging matalino lang ang mga politiko sa atin, walang problema sa Pinas eh. Ang ganda ng Pilipinas. Nung isang araw natalo tayo sa PIBA, di ba, Pastor Jay? Si Coach Chot Reyes tinanggal. Galit na galit yung mga tao, talo tayo sa PIBA. Pero bakit nanalo tayo sa sa China? Pero talo tayo ng Angola, talo tayo ng ibang mga bansa. Ano sabi ni Chot Reyes, ng coach ng Gilas Pilipinas?
Sabi niya, teka muna, ba't kayo galit na galit sa akin? Nakuba na nga ako na sa loob ng 3 to 6 months, magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Kayang-kaya natin eh. Kung tutusin sa laki ng ating mga lupain, sa Bicol pa lang mga kapatid. Yung mga hindi nakakarating ng Bicol, magpunta kayo ng Bicol. Sa laki ng lupa dyan mga kapatid. Halos, pag dumang ka ng Quezon, na may bay ka ng Quezon up to Bicol region mga kapatid, wala kang makikitang bahayan sa tabi-tabi. Ang dami ng lupa. Kung talagang aanihin natin, bubungkalin natin yan, pagtataniman natin, ang dami, hindi na natin kailangan mag-import ng rice. Nagmula sa University of the Philippines, Los Baños, Sister Arlene, yung tinatawag nilang pag-aaral paano mapaparami ang bigas. University of the Philippines ang nagturo. Ngayon, alam mo nangyayari, Brother Jeff, tayong maangkat sa Thailand. Mas gusto natin ng Thai rice. Sino rito ang gusto ng jasmine rice? Oh. Ay, jasmine rice. Jasmine rice ka dyan, tayo nga nagpo-produce. Hindi na lang tayo gumawa ng sampagita rice. Gusto lagi dinurado. Gusto lagi yung mga matataas na kalibre. Yun naman kapatid, gano'n ang mentality ng mga, kaya ang hirap, pahirap sa Pilipinas mga kapatid. Alam mo ba, pati palito ng posporo, Sister Maribik? Yung palito ng posporo, inaangkat natin. Palito ng posporo ha, inaangkat. Amen ba mga kapatid? Ganyang katindi. Kaya, talagang hihirap ang bansa. Pero ang sabi rito ni Haring Solomon mga kapatid, verse 8 to 9, bukod dito, ay sa lahat ng pakinabang sa lupa, ang hari man ay pinaglilingkuran ng bukid. Yun naman ang isang katotohanan ng buhay, sabi ni Haring Solomon. Bagamat ang mga magsasaka, bagamat ang mga magsasaka ay nagsasaka o mahihirap, at ang hari ay nagpapatupad ng mga batas, pero ang hari man ay nakadepende sa mga mahihirap. Kasi kung walang bunga, walang ani ang magsasaka, walang kakainin ng hari. Ganun din sa Pilipinas. Yung mga mayayaman, lalong yumayaman. Yung mahihirap, lalong pahirap ng pahirap. Diba? Pataas ng pataas yung kuryente. Magpunta ka sa Sister Allen ng Bicol, lalo na sa Sister May, Pili, Naga, Sister Maribik. Tanda mo ito. Every 100 meters, may gasolinahan. Kasi pag tumaas ang presyo ng gasolina, lahat kumikita. Sabi ko, anak, sa Lemery, Sister Maribek, baka hindi ka ba nakakauwi? Ha? Sunod-sunod ang gasolinahan. Sunod-sunod. Kasi pagtaas ng presyo ng bilihin, taas ang gasolina. Pag tumaas ng gasolina, lahat mataas na. Pati mga baboy tumataas na kasi tatanong ng mga magbebenta ng mga pork chop, liempo. Ba't 1,000 na ng presyo niya? Kasi dati yung kahapon, ganito lang, 200 lang, 250 na. Mataas ho kasi ang transportation cost Mataas na rin ho kasi ang bigay sa amin, kaya tinakasan na rin namin. Pasa-pasa na yan. Siyempre, yung mga nasa restaurant, tataasan na rin ang presyo ng pagkain nila. Kasi mataas din ang kuha nila sa karnihan, yung nasa restaurant, mataas din. Siyempre yung kumakain sa restaurant, mahal na ang binabayaran ngayon. Lahat domino effect. Kaya lahat siya nakikinabang. Kaya kahit mahihirap, pinapakinabangan ng mga hari, ng mga presidente, ng mga matataas na tao. Kaya sasabihin mong nakakatulong yung mga politiko, minsan hindi Kasi ang politiko, ang gusto nila mahihirap. Mr. Arlie, ayaw nila yung mga constituent nila na nag-aaral. Kasi pag nag-aaral, natuto yan, either labanan yung mga incumbent na mga mayors, governors, or umalis, lumaban, mag-aklas.
lalo na nung unang panahon. Pero sinasabi ni Haring Solomon na ang hari man na tagapagpatupad ng batas, siya man ay nakikinabang at umaasa, dumidepende sa kita, sa bunga ng pagpapagod ng mga mahihirap. Ano pa ang pwede natin pag-aralan mga kapatid? 10 to 12. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Tama nga naman. Nung tayo high school, Sister Ali, ang ating mga paboritong cologne, Eternity. O yung mga, ano nga, Sister Mavic, yung mga cologne na, Eternal ba yun? Eternity ba yun? Eternal? Yung mga cologne natin, Safeguard. Diba? Dati, ang panglagay mo sa mga Chinchunsu, Laina. Ngayon, Pond's Full Cream. Dati nagugugo ko pa, gumagawa ka pa nung, naggumawa na ba kayo nung parang niyog, na talagang pinipisa mo yung niyog, tapos igugugo mo sa buhok mo? Ngayon, ang gusto ko pa, Head and Shoulder, Palmolive, Sunsilk, may pa-conditioner pa. Amen ba? Ngayon, dami. Kaya, sabi ni Haring Solomon, this is also vanity. Ano yan pagiging banidoso. Kaya yung mga taong dati ganito lang ang gusto niyan, dati ganito lang, dati tricycle lang, masaya ka na. Yung mga bata, 'di ba? Dati mga bata, padjak, masaya na tayo sa padjak. Sarap, parang yabang-yabang mo na, nakapadjak Tricycle, umaandar na, masaya ka na noon. Dati nung unang panahon, mga 1980s, 1985, 1990s, pag may owner ka, sikat ka. 'Di ba? Gobe yung paano, may mga spot, may mga fog light pa yan. Fog light? Wala ka sa Alaska. Wala naman tayong fog. Nagkakaroon lang fog sa Tagaytay. Ha? Pero kung nasa Maynila ka, magpa-fog light ka, wala ka namang fog. Payabangan yan. May mga stereo pa, parang laman na lang ng buong owner, stereo. Ginawa ng mobile disco yung stereo, palakasan pa ng tunog yan. Diba? After ng owner, anong gusto? Kotse. Kaya walang taong nananatili doon sa kanilang gusto. Yun ang sinasabi ni Haring Solomon. Diba? Dati, masaya ka na. Makarating lang ako ng UK kahit ang trabaho. Kahit magkano lang. Kasi galing ako ng Kuwait 20,000 pesos. Okay na ako, Lord. Thank you, Lord. Lord, pag nakarating ako ng London, kahit 25,000, kahit 5,000 lang, extra na. Naku, nung makarating na sa London, kumikita na ng higit, doble. Naku, hindi pa rin masaya. Kasi bakit ganun, Lord? Bakit si Sister Christine, laki ng kita niya? Ba't ako, konti lang? Pero pag kinumpara mo, yung kinikita mo sa London ngayon, sa kinikita mo sa Kuwait noon, malaking diferensya, layo, milya-milya. Kaya, walang kakontentuhan ng tao. Tama ang sabi ni Joey De Leon. Ano sabi ni Joey De Leon? May sinabi siya Sabi ni Joey De Leon, mga kapatid, money cannot buy happiness. Pero sumasaya naman tayo kapag nabibili natin ang mga gusto natin. Hindi nga lang tayo nakukontento. Kaya, dapat, money cannot buy contentment. It's not actually happiness Kasi nakakabili ka ng happiness, masaya ka Pero ang hindi kayang bilhin ng pera, Sister Mavic, contentment. Tama siya I agree with that. Hindi ko nakakalimutan to. Hindi mo naman kasi talaga kailangan ng maraming pera para lumigaya. Ang kailangan mo lang ay makontento para sumaya. Ang ganda, di ba? Di ba? Learn to be happy with what you have while you pursue all that you want. Hindi ko sinasabing hindi ka na mag-progress o mag-ambisyon, but learn to be happy, learn to be contented with what you have while pursuing all that you want. Bagamat
Kaya sabi ni Haring Solomon, dati silver lang, ngayon gusto mo naman gold. Amen ba? Dati ang gusto mo, Dracar. Ngayon na naman, ngayon na naman, Celine, o kaya ibang brand. Dati okay ka na sa Primark. Ngayon, ang gusto mo naman, H&M. Gusto mo naman, mas mataas na brand. Diba? Ayaw mo na ng mga chipipay. Pero alam mo, Sister Arlene, ang isa sa mga natutunan ko. Mga kapatid, I'll be pushing more on this. And napansin ko, Pastor Johnny, nagsisimula ang ating Bible study. Nasa 9:50 na tayo, 8:15. Hindi talaga 8 o'clock. Sister Cynthia, dapat magsimula talaga tayo ng 8 o'clock on the dot. Nagbabasa na tayo kahit dalawa pa lang kayo. O dalawa pa lang tayo. You know what, Sister Arlene? One of the things that I learned is that marami tayo kasing gusto sa buhay. At again, talaga nagpo-progress. Pero one thing I learned, I said to Sister May, and kasasabi ko lang sa kanya to, kay Sister May kanina, hindi ko lang kung kaya tong, and Sister May is here. Sabi ko sa kanya kanina, Pastor Johnny, umaga. Sabi ko sa kanya, baby, you know what? Ako sa buhay natin, masaya na ako. Wala na akong, hindi na ako yung parang, papakamatay ako maganto. Okay na ako eh. Ano pa bang hihingi natin sa buhay? Sister Arlene, ano pa bang kailangan mo sa buhay? Sister Maribik, Sister Cynthia, Sister Chami, the life that you have, for me, in my own opinion, is the highest and the best up to this point. Kasi hindi mo pa naabot yung meron ka ngayon eh. Kaya kung ano mang meron ka ngayon, yan na ang the best para sa iyo ngayon. And someone else is dreaming about the things you take for granted. Yung buhay mo ngayon, maraming tao ang nagnanais na marating yan. Amen, kapatid? Yung naabot mo, Sister Christy, maraming tao nagnanais niyan. Yung mga naabot ninyo, Sister Maricel Tumilden, ganong karaming tao rito ang kasal sa British. Sister Christy nga, hindi kasal eh. Sister Arlene nga, hindi kasal eh. Pero nanalo ka. Diba? Maraming kasal, pero hindi manalo. Talo. Napapauwi. Sister Arlene, gano'ng kadami. Sister Arlene ha, binabalaan kita ha. Uuwi ka na. Pastor naman, please. Tumawag naman ako po. Pastor, please. Paano na mga pangarap ko? Paano na mga apo ko? Paano na aking nanay? Basta Sister Arlene, hindi ako nangangako. Pero ginawa ng Diyos na pagpalain ka. Sister Mabik, nung makilala ko yan, ang payat-payat niyan. Mas payat siya noon kaysa ngayon. Lagi nakaitim. Laging madilim ang Sister Elaine. Kaya tama sabi ni Sister Arlene nung Sunday eh. Nung wala si Brother Ben, talagang puktong-pukto lagi ang mata ni Sister Elaine. Lahat mga kapatid ng ating buhay, binago ng Diyos. Kaya yung anumang meron tayo ngayon, yes, magandang may pangarap, pero wag mong sirain yung buhay mo, wag mong kaimutan ang buhay mo dahil lang sa yung pangarap mo hindi pa nangyayari. The life that you have now is the best life that you can get now. Kaya sabi ko, Panginoon, ay happy na ako. Pero kung talagang may hihigit pa dito, okay. Pero hindi na ako yung parang, ang lungkot-lungkot ko kasi, hindi na answered yung prayer ko eh. Okay lang. Kasi masaya na ako dito eh. Pag-aaralan natin. Sabi pa rito, Sister Arlene, mga kapatid, ang ganda kasi nito eh. Kaya ayaw ko nagmamadali tayo, Pastor Johnny. Yan, magtagal naman kayo hindi nakarinig sa akin. Pagka ang pag-aari ay nagsisidami din silang nagsisikain ng mga iyon. Ibig sabihin, mahirap din yung mayaman ka, Sister Charmy.
Kasi pag yumaman ka, Sister Christy, ang dami raw ng nagsisikain. Ang dami ng... Kaya maraming tao ngayon, mga kapatid, ang dami nakakarga. Sa dami na nakabitin, habang lumilipad ka, Sister Arlene, maraming nakakarga sa kamay mo, sa paa mo, sa pakpak mo. Hindi na makalipad. Amen ba? Baka pati ikaw, lumaglag, bumagsak kayong parehong pababa. One thing that I will advise you, mga kapatid, I love you with the love of the Lord. Sometimes, learn to say no. Know your limits. Teach them how to fish. Teach them how to value the money. Hindi habang buhay, malakas ka. Tatanda ka, kapatid. At pag tumanda ka, mararamdaman mo, malalaman mo, sayang. Kaya alam mo, mga kapatid, habang ngayon, kayo mga kapatid, nasa prime years pa kayo, sinasabi ko palagi yan sa inyo, tinuturo ko yan, habang kayo ay nasa kalakasan pa ng pagkita, matuto kayong mag-ipon, mag-impok, mag-invest. Magtanim. Hindi yung ubus-ubus biyaya. Bukas nakatunganga. Ano sabi dito si Starlene? The sleep of the laboring man is sweet. The abundance of the rich will not permit him to sleep. Kasi pag marami kang masadong pera, naku, hindi ka na makatulog. Baka nawala. Lagi kang nakatingin sa monitor ng stock market. Lagi mong binabantay, baka nananakawang ka na. Kaya, mas maganda pa yung kokonti na nakakatulog kang mahimbing. Amen ba? Ng kapatid? Kaysa sobrang dami na ang dami mo ring problema. Verse 13 to 17, malapit naman kapatid. Ito pa ang sabi, Sister Arlene, may malubhang kasamaan pa ang aking nakita sa ilalim ng araw. Sabi nga ni Haring Solomon, ang mga yamang iningatan ng may-ari niyaon sa kapahamakan niya. Riches kept for their owner to his hurt. Kaya nakakatakot yumaman, Sister Christy, sa Pilipinas. Nung isang kahapon, itong si Ramon Ang na may-ari ng San Miguel Corporation, tuwan-tuwa siya, nakalagay sa internet. I'm happy. Ano siya? Exclusive dealer, Sister Arlene, ng Ferrari International. Ferrari. Ha? Sister Arlene, tingnan natin ang brand yun ng Ferrari, ha? And you're talking about the Philippines, Sister Marivic. Ferrari. Ferrari, how much Ferrari in the Philippines? Price. Starlin. The cheapest, Sister Arlene, the cheapest Ferrari in the Philippines worth 17 million pesos. Cheapest. Ha? Cheapest. So, lalo na siguro yung mga top of the line. Maraming mayayaman sa Pinas. Pero nakakatakot yumaman, Sister Arlene. Imagine mo, Sister Chami, dinala mo ang Ferrari mo sa Bicol. Ha? Dadaan ka ng Quezon, dadaan ka ng Bicol region, mga kapatid. Sa bagay sa Bicol kasi walang NPA na kasi marami kasi mga army dyan eh. Pero mga kapatid, nakakatakot yumaman sa Pinas, Sister Christy. Marami po sa amin. Ay, kaya hindi kami napunta ng Masbate Park. Dito lang kami sa bandang Naga. Pero Sister Ali, marami sa inyo NPA pa talaga? Hindi ko alam yan. Hindi pa kami nakakarating dyan sa parting yan eh. Pero Sister Christy, nakakatotoo ito. Maraming mga kamag-anak sa Pinas ang wala nang inabangan kundi anong makukuha sa mga pinsang darating. Kaya yung mga galing abroad, mga OFW, mga kaibigan natin, mga kababayan natin, minsan ayaw nang umuwi sa Pinas. Hindi dahil sa wala silang pamasahe. Ang pamasahe madali. Ang mahirap yung baon, yung pocket money. Nakakatakot umuwi. Pag wala kang dala, Sister Christy, naku kapatid, kaya sa langgam.
Maraming bikini men. Kaya sabi ko sa inyo, pag uuwi kayo mga kapatid, huwag na kayong magpa-araw. Ang iba kasi may araw pa ng eroplano, may lipad-lipad, unti-unti, may mga dot. Arrival. Terminal 3, NAIA. O, ayan, NAIA. Di naiiyak ka pagdating mo. Di ba? Kaya ang iba ayaw magpakita na, Sister Christy, sa Pilipinas. May maraming umuwi sa Pinas. Hindi na nagpapakita sa probinsya. Bumibili ng bahay, nag-hotel na lang sa Maynila. Nay, tay, dito na tayo sa Maynila. Marami pang mga marites dyan. Nagtatago, baka mautangan, baka mahingan. Ang iba naman talaga, Sister Christy, tapatan tayo mga kapatid. Ang iba, na mababait na mga OFW, nagtatapang-tapangan na rin. Nagdadahilan na. Kahit mabait pa sila, pero nagdadahilan na lang dahil takot na maubusan. Yan ang sabi ni Haring Solomon. Kasi may mga taong nag-iingat ng kayamanan, pero sila rin ang nawawalan. Those riches perish through misfortune. Ang mga yamang iningatan ng may-ari para sa kapahamakan niya. Sa Pilipinas, sa Bicol, I heard, and even in other provinces and regions, marami nagpapatayan sa lupa. Ang yaman-yaman ng magulang, nung namatay ang magulang, pati magkakapatid nagdidemandahan. Pati magkakapatid nagkakalukuhan. Diba? Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya sabi ni Haring Solomon, isang karimari-marim, isang kahindik-hindik na mga bagay na kanyang natuklasan. Yeah? Kaya hindi porkit mayaman ka, laging masaya. Glamour lang yan. Pero ang daming mga taong ang yaman-yaman pero walang kasiyahan. Di ba? Kaya mas maganda na itong buhay natin, Sister Arling. Nakaka-uwi, Sister Mabit. Nakakalakad. Sister Christy, Bible study lang. Yung iba, hindi maka-attend ng Bible study. Natatakot maubusan. Natatakot mawalan ng sweldo. Ang iba, ang dami-dami ng pera, parami ng pera. Bakit? Ang sabi ni Haring Solomon, pag namatay na tayo, wala naman tayong madadala. Bakit ka magpapakatrabaho ng daming-dami for what? What is this life for? At ang sabi Sister Maribik ng Biblia, ano ang magiging advantage mo sa buhay na makuha mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, ngunit ang kapalit naman niya na ang iyong kaluluwa sa impyerno. Diba? It's a wake-up call. Ikaw ang nagluto, iba ang kumain. Nabalitaan ba si Starlin sa Bicol? Yung mag-asawang mayaman, Sister Joyce, isang mayaman na magulang, mag-asawang mayaman, si Doña Buding at si Don Mariano, for example. May anak silang babaeng napakaganda. Namatay si Don at si Doña, naitirang anak nila, si Princess. Si Princess nakapangasawa ng ibang tao. Alam mo, Sister Mabik, pati si Princess namatay. Sino ngayon ang may-ari ng lahat ng kayamanan ni Don at saka ni Doña Buding at saka ni Princess? Yung isang tao na wala man lang relation doon sa mga nag-ipon at nagpundar. Itong si lalaki, nag-asawa rin ng iba. Sino ngayon na nakikinabang sa asyenda? Silang dalawa. At yun ang sinasabi ni Haring Solomon. Kaya sabi ni Haring Solomon, mga kapatid, because, sabi ko nga mga kapatid, Sister Cecil, Sister Elaine, and Sister Cynthia, money can change people. Pag ang tao yumaman, makikita mo ang buhay niya. Diba? Money can change people. Sometimes the newly wealthy exhibit behaviors such as reckless spending. Magastos, magarbo. Pag kumita na, parang ang dami-daming mga binibili para lang makapagpasikat. Bakit? Huwag ka na magpasikat.
sikat ka na eh. Amen ba? At minsan, maraming sa kagagastos, maraming mga taong naiinggit, maraming mga taong, kaya maraming mayayaman nawawalan ng pera. Nasisira ang buhay because the money changes them. Kaya tayo mga kapatid, matuto kayong maghawak ng finances. Learn na dapat itatanim ko ito. Pag-aaral natin yan in the near future. Kaya sabi ni Haring Solomon, it is a good thing and fitting for one to eat and drink and to enjoy the good of all his labor in which he toils under the sun all the days of his life, which God gives him, for it is his heritage. Sabihin, ang sabi rito, Sister Christy, ang pinakamasarap sa isang tao is kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa sa ilalim ng araw, lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito'y kanyang bahagi. So kapatid, tama ang ginagawa ni Sister Arlene. Noong nag-birthday, binigyan siya ng boss niya, ito na, halika kayo mga kapatid, tayo kakain dito sa Aroma. Ganyan. Bakit? Hindi mo masasabi ang buhay. Mga kapatid, ang saya-saya. Halos yung mga ibang naging kumakain, hindi na sila makapagsalita. Sa lakas ng boses namin, mga kapatid, natabunan na sila. Ang saya-saya mga kapatid. It's a gift of God. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. Alam mo, Sister Cynthia, ang sabi ni Haring Solomon, nauunawaan niya na mas maganda pa rin ang mayaman kaysa sa mahirap. But, Sister Maribik, one should enjoy both wealth, i-enjoy mo ang wealth, and the capacity to enjoy it is a gift of God. Yung magkaroon ka, Sister Ali, ng kayamanan, that's one thing, Sister Cynthia. Yung yumaman ka, isang bagay yun, sabi ni Haring Solomon. Pero yung i-enjoy mo yung kayamanan na yon, Sister Arlene, that's another thing. Kasi may mga taong gustong, sana mayaman na ako, sana naman all. Dito ka lang sa isa. Kasi wala ka nitong isa eh. Diba? Meron naman taong mayaman, pero wala siyang kakayahang i-enjoy yung kayamanan niya. Ang isa naman, gusto niyang i-enjoy yung yaman, pero wala naman siyang kayamanan. So, yung dalawang yun, Sister Arlene, yung pagkakaroon ng kayamanan, ang kakayahang i-enjoy yung kayamanan na yun, ang sabi ni Haring Solomon, it's a gift. Masarap yun. Amen ba mga kapatid? Nabasa ko, Sister Cynthia, yung tapos na ako mga kapatid, nabasa ko yung slogan ng buko ni Prutas. Natatandaan ko to. Sabi niya, we shall grow as big as God wants us to grow. Grabe. I like it. Kasi ang magdadala, Sister Charmy, ng kayamanan sa iyo, Diyos din ang magdadala sa iyo nun eh. Yes, we have a part for the wealth, pero kailangan kasama mo ang Diyos. Kailangan match kayo ng Diyos. Diyos din ang magtuturo, just like Peter. Jesus told Peter where and how to cast the net. Itinuro ng Panginoon kay Pedro kung paano niya ihahagis at saan bahagi. Amen ba mga kapatid? Ano mapapansin mo doon, Sister Charmy, nung pinagpala ng Panginoon si Pedro, hindi lang si Pedro ang pinagpala ng Diyos. Yung mga bangkang nakapaligid kay Pedro, pinagpala rin ng Diyos. Alam mo, pag pinagpala ka ng Panginoon, Sister Arlene, Sister Maribik, hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Diyos. Lahat ng mga mahal mo sa buhay, daladala mo yan. Pagpapalain din sila ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, alam mo ang isa sa mga yung mga taong hindi makatulog, Sister Arlene, yung mga mayayaman.
Kaya pag ang boss mo, mainit ang ulo, yeah, Sister Charmy, pag ang boss mo, Sister Christy, mainit ang ulo, hindi nakatulog. Huwag mo nang barabarahin. Pagtimpla mo na lang ng kape. Lumayo-layo ka at baka ay busay yung mainit na kape. Amen ba mga kapatid? Kasi yung pag marami kang kayamanan, lalo yung hindi makatulog, kapatid. Nakakatakot. Diba? Pero, ang itinuturo sa atin, Sister Tess, huwag tayong magtago. I-enjoy natin. Amen ba? Yung mga plato, huwag tago ng tago. Kailan mo susuotin yung magandang damit na yan? Saka na. Amen ba? Kaya nung unang panahon. Kasi si Pastora, tuwan-tuwa yan, nakarating sa Kasi ang sopa namin, kahit hanggang ngayon, Sister Christy, pag nagpunta ka sa bahay namin, lagi may cover. Sabi ko, mami, ba't may cover? Maaalikabukan. Yaan mo, maalikabukan, ganun talaga eh. Naluluma. Kasi pag ang isang bagay, Sister Arlene, hindi naluma, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng bago. Kasi hindi naluluma eh. Hayaan mo siyang maluma. At ang pinakamasarap, Sister Mavic, na maluma, yung nagamit. Alam mo, ang pinakamahirap yung naluma, yung hindi nagamit, luma na. Parang, hindi siya nagamit, pero luma ng style. Alam mong luma na siya. Hindi nagamit, hindi na pakinabangan. Sayang. Diba? Si Pastora, nung huli ko alis na kami, Pastor Jay, pabalik na kami ng Maynila. Nagluto siya ng kare-kare, pinadala niya sa driver. Sabi niya, anak, nagpadala ako sa Bicol, and si Arlene, 8 to 12 hours ang biyahe ng van, yung driver, from Batangas to Bicol. Nagluto si Pastor ng kare-kare. Alam mo, Pastor Jay, pagdating ng Bicol, yung kare-kare, panis. Sabi ng driver, naku Pastora, panis na ho ang kare-kare eh. Di sayang. Alam mo, pinakamasarap sa kalde, alam mo, di hinugasan, Sister Christy. Pagtingin ko sa kaserola, walang laman. Panis, sayang. Ganon din ang buhay. Ang pinakamasarap sa malinis na kaldero, Sister Cynthia, yung nakain yung laman. Ang pinakamasarap sa buhay, yung nagamit ka ng Panginoon. Amen. Yung kasi nung unang panahon, di ba, natatanda mo, Sister Arlene, yung mga plato natin, may mga China. Yung mga cup na magaganda. Yung mga bata nakaupo sa bunot, nakaupo sa sahig, nakaupo sa hagdan, yung sopa. Talagang maayos, walang uupo dyan pag may bisita lang. Laging pag may bisita, wala namang bisita. Wala naman yung nabisita. Kami nung unang panahon, may mga tasa kami magaganda. Ma'am, sana wala na tayong baso. Nabasag lahat. Naku anak, saka natin yan. Uminom tayo sa bao. Bao ng oras, uminom na kami sa kamay namin. Kasi yung eskaparate, nandun yung mga baso magaganda. Yung mga gold-plated na mga spoon. Iahanda. Meron pa kaming yung parang box na Sister Cynthia na pag binuksan mo, nandun yung mga gold na mga kutsara, na mga knives, na pag binuksan mo gano'n, nandun pa yung mga kapatid. Hindi sabi ko nga, nasaan yung mga gano'n natin? Hindi ko na nga alam eh. Nawala rin. Saka hintay sa mga bisitang hindi naman dumating. Oh, amen ba mga kapatid? Kaya, may mga tao pa, may mga Pilipino, may mga babae, may mga lalaki na may mga damit hindi na nasusuot. May mga tag price pa. Minsan ayaw bumili ng bagong damit, nagtitipid. Bakit? Kailan ka bibili? Amen ba? Kailangan i-enjoy natin yung ating mga kinikita, yung ating mga pinaghihirapan, mga kapatid. Matikman mo man lamang ang ganda at ang sarap ng buhay. Last but not the least, Sister Cynthia, promise, sapagkat hindi niya aalalahaning lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Kaya pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, nagtatrabaho ka, pinaganda ng Panginoon ang iyong buhay, ang advice ni Haring Solomon sa mga mayayaman, huwag masyadong mag-isip. Maging busy sa pagtatrabaho. Maging busy sa paglilingkod sa Diyos. Maging busy sa pagiging matuwid na tao. Maging busy sa pagiging tapat sa Diyos. Huwag masyadong inag-aalala, baka mamatay tayo. Mamatay naman talaga tayo eh. Pag namatay tayo, Brother Jeff, get ready to meet our Creator.
Your last day on earth will be your first day in heaven. Kaya, enjoy tayo mga kapatid. Trabaho, enjoy, maggala. Kaya sa Sunday siya, Pastor Jay, sa Sunday, Sunday na ba tayo, Pastor Jay, no? This Sunday na? Ayan. Mag-enjoy. Bakit? Ito lang kaligayahan natin buhay, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Pastor Jay.